Hello ulit dito sa ating munting YouTube channel at sa mga subscribers namin. Salamat sa pagsusuporta at patuloy na pagsubaybay sa mga pinopost namin. So sa episode na to, ang topic na pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan sa tinatawag natin mga parking lots. I will focus specifically sa mga legal basis or mga legal issues concerning sa mga nangyayari or mga recent na mga pangyayari involving parking lots. Yung unang issue na ating pag-uusapan ay tungkol nga sa 19 na mga sasakyan na nasunog doon sa parking lot sa NAIA 3 sa bandang Pasay. At ang dahilan daw ng pagkakasunog ng 19 na mga sasakyan na to, na pagmamay-ari usually ng mga pribadong mga car owners, ay dahil sa grass fire o kaya may mga naiwang mga combustible na mga materials sa mga sasakyan nila, or one or two of those cars. It could be perfume or empty bottled water or kung ano pang mga may chemical na naiwan ng mga owners or ng mga drivers ng mga sasakyan na to. Ang legal issue dito ay ano nga ba ang pananagutan ng parking lot owner na tinatawag na SPI company dito sa mga na agrabyado o mga nasirang mga sasakyan dahil nga sa sunog. Ayon sa Korte Suprema, actually marami ng mga kaso ang nakarating na pinagdesisyonan ng Supreme Court tungkol sa liability ng parking lot owner or owners, depende kung gaano sila karami, kapag may mga nangyari dito sa mga nakapark na mga sasakyan or vehicles ng car owners or ng vehicle owners. Ang sabi ng Supreme Court na kakapaloob ito sa ito yung law on lease o sa Tagalog ito ang batas sa pagpapaupa. Under the new civil code, nakasaad doon na in a contract of lease, the lessor is not liable for any possible trespass or possible loss of vehicle or anything inside the vehicle of the lessee. At ang tanging pwedeng gawin ng lessee ay habulin kung sino man yung culprit or kung sino yung naging cause ng pagka-damage o pagkawala ng property na kanyang pagmamay-ari. For example, yung sasakyan nga, halimbawa na carnap or kung ano man yung nawala doon sa loob ng sasakyan. Kamakailan lamang may isa kong kaibigan na chat sa akin or nag-message sa akin at tinatanong niya ako kung ano po pwede niyang gawin or may mahahabol ka ba siya doon sa kanyang extra tire, extrang gulong na ninakaw habang nakapark ang kanyang sasakyan sa isa sa mga mall sa bandang Pasay. Ang sabi ko sa kanya ay wala siyang habol doon sa parking lot owner o kaya doon sa mall mismo kung saan siya nakapark, sapagkat yung under the law on lease ay klarong nagsasaad na walang liability ang pwedeng may kaso ng lessee, yung vehicle owner, doon sa lessor o doon sa nagmamay-ari ng parking lot o kaya doon sa mall kung saan yung parking lot ay naandoon. So, technically, ang sinasabi ng Supreme Court, park at your own risk or on your own risk. Kung makikita natin sa mga parking lots, laging naka-post yun sa mga walls ang pagpapark sa sarili nating risk. Yun na nga ang basically essence ng the law on lease. Kaya
kapag may mga sasakyan tayo na gusto nating i-park, just buying our peace while we are maybe doing something while leaving our vehicle on that particular parking area. So wala tayong pwedeng hinging damages o kaya di tayong humingi ng kapalit doon sa nawalang gamit man o kaya ay nakarnap pa natin sa sasakyan doon sa may-ari ng parking lot o doon sa nagpapaupa for a short term sa paggamit natin sa kanilang parking lot para mai-park natin ang ating mga sasakyan. However, dito sa case nga ng NAIA 3, ang SPI, ang may-ari ng parking lot, ay nag-offer na sagutin yung insurance ng 19 na mga sasakyan, although hindi daw ibig sabihin yun na kanilang ina-accept na meron silang liability sa pagkakasunog ng kanilang mga sasakyan, because alam nila at alam ng mga abogado nila na wala talaga silang pwedeng maging liability doon sa mga nasira o mga nasunog ng mga sasakyan. However, kung acts of God naman yon o kaya ay force majeure or causes of nature yung dahilan, for as long as walang tinatawag na pattern doon sa palaging pagkakantala o pagkaka-damage, pagkakasira, pagkakawala ng kanilang mga property, for as long as purely act of God and forces of nature ang dahilan, walang po pwedeng sagutin ang mga lessor o yung mga may-ari ng mga parking lots. Pero kung meron ng pattern at saka makikita natin na may involvement ang may-ari para ma-damage siya sa sasakyan or para mawala ang kanilang vehicle, then po pwedeng pumasok dito ang tinatawag na damages or contributory negligence na po pwedeng gamitin ngayon ng lessee or yung may-ari ng sasakyan para sampahan ng kaso for damages ang nasabing parking lot owner o kaya ang lessor. So sana po ay mag-ingat tayo kapag tayo ay may mga dalang sasakyan at gusto nating mag-park sa labas ng ating sariling mga parking lots sa may area ng bahay natin. Kung pupunta man tayo sa ibang lugar or sa mall, dapat lagi tayong cautious sa mga pupwedeng mga mangyari, mga accidents, or kung ano pa man mga damages or losses na pwedeng kasangkutan ng ating mga vehicles or mga nakapaloob doon sa ating mga sasakyan. Sana po ay may natutunan tayo at saka have a nice day.